Binira ni Mangga Aimee Marcos mga kababayan si Claire Ring Castro dahil tinawag silang mga user mga kababayan Ayon sa palasyo mga kababayan, Malacanang sa pamamagitan ni Claire Ring Castro. Na dyan daw sa grupo ni na Aimee at Sara, mayroon daw mangga mga kababayan, manggagamit at mayroon ding nagpapagamit. Baliktad itong palasyo Malacanang mga kababayan Mukhang pinapalabas sila na manggagamit si Sara at si Aimee naman mga kababayan, nagpapagamit. Kaya kumalampag si Aimee Marcos mga kababayan. At ang sagot niya kay Castro, kami pa talaga ni Inday ang user? Anong user? Oh, baka iba ang ni-use ha? Sinisinghot? Sure kayo? Panoorin niyo po mga kababayan ha. Iginiit po ng palasyo na walang kinalaman si Pangulong Bongbong Marcos kung may kasunduan umano sa pagitan ni na Vice President Sara Duterte at Senadora Aimee Marcos. Natural! Dahil kung mayroong kinalaman dyan si Bongbong Marcos, ginagamit nyo lang si Sara. Naibalik sa bansa si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Yan pala. Naibalik si Pangulong Duterte sa bansa. Diyan mukhang maniniwala tayo mga kababayan dahil unang-una, si Bangag nga ang nagpatapon kay PRRD sa ibang bansa. Bakit niya ipapabalik in the first place kung ginawa na niyang ipatapon ito mga kababayan? Pinalagan ng senadora ang binanggit ng Palace Press Officer hinggil sa umunoy mga taong manggagamit at handang magpagamit. Eto mga kababayan pinapalabas si Claire Ring mga kababayan na ginagamit ni Sara si Mangga. At si Mangga naman daw mga kababayan, nagpapagamit. Wow! Saksi, si Van Marino. Saksi! Dahil ang kapatid mo ang nagpadala sa kanya sa Hague. Kapatid mong nagnag. Ikaw ang magbabalik sa kanya sa Pilipinas. Feel na feel din ni Aimee mga kababayan na kaya niyang ipabalik si PRRD sa Pilipinas. Usap-usapan ngayon ang pahayag na yan kahapon ni Vice President Sara Duterte na tila hostage daw niya ngayon si Senadora Aimee Marcos hanggat hindi nito napapauwi ang kanyang amang... Mind games na lang kasala mga kababayan Nilalaro na lang niya ang dyan, mga Marcos mga kababayan. Si dating Pangulong Rodrigo Duterte mula sa The Hague sa Netherlands. Ang palasyo, hindi na raw nagulat kung may ganitong usapan ng dalawa. Ang Pangulo ay hindi at walang partisipasyon sa kanila naging kasunduan. It is, the President is not a privy to the contract or agreement between a user and a person willing to be used. User. Kaya ang sagot ni Aimee, sino ngayon ang user? Anong user? Drug user? Wala natin kung sino yan. Hindi walang kinalaman ng Pangulo sa kontratang kanilang pinasukan. Natural! Siya nga ang kalaban kinukonsidera kalaban ng mga Duterte. Bakit siya sasali? Isang tao na manggagamit at isang taong willing magpagamit. Subukan namin makuha ang panig ng Vice Presidente sa post naman ni Senadora Marcos sa Facebook. Tinanong niya, sigurado raw ba ang palasyo na sila pa ni Vice President Sara Duterte ang anilay user? Sino ang user? Anong user yan? Anong niyu-use? Umamin ka na kasi Aimee. Itong si Aimee mga kababayan, yan lang ang ating gustong malaman Bangag ba si BBM o hindi? Sabi niya wala doon siyang ebidensya. Tapos kuhang-kuha nung na-videohan mga kababayan, ang sabi niya, nakita ko silang dumudugo ang ilong. Pinupunasan lang daw ganyan. Tapos kain agad. Tapos kung tatanungin, sure ka? Hindi mo alam na bangag si BBM? Wala akong ebidensya. At ayoko ring malaman na kung bangag siya o hindi. May pinagtatakpan ka ba? Bukod dyan, pinag-uusapan din ngayon ang pagpapalutang ni Senador Robin Padilla ng Sara-Aimee tandem sa 2028 presidential... Isa pa to mga kababayan. Umayos ka Robin ha? Apparently mga kababayan, siya lang pala ang nagpupush ng mga kababayan ng Sara-Aimee tandem. Ano ka ba Robin? Hindi alam ni VP Sara Duterte mga kababayan yung inanunsyo ni Robin. Yan ba ang plano ninyo ni Aimee? Umamin si Robin mga kababayan na makamarcos daw talaga siya. Dalawa lang daw sila ni dating Pangulong Digong dati mga kababayan na nagtanggol kay Marcos Sr. Wala nang iba ha, dalawa lang daw talaga sila, sabi niya. Kaya pala laging nagpupunta ito sa Malacanang Narinig ba natin itong binatik ko si Marcos Jr. mga kababayan, si BBM?
Delikado ka, Robin, ha? Although, maka-Duterte ka, pero parang napaka-soft mo sa mga Marcos. Konsyerto na Malacanang, andon ito palagi, mga kababayan. Tingnan nyo, yung mga concert in Malacanang, andyan palagi si Robin. Huwag ka namang mamangka sa dalawang ilog, Robin. At huwag mong ipilit yang si Amy na magiging katandem ni VP Inday. Elections. Magkakasama sina Padilla, Duterte at Marcos sa pagtitipon ng mga OFW sa Araw ng Kalayaan sa Kuala Lumpur sa Malaysia. Sina Padilla at Marcos ay parehong senator judge sa impeachment trial ni Duterte. Marami pa nga ang na-offend, mga kababayan, di ba? Si Robin ang PDP laban. Siya na ba ang presidente? O basta malaki ang kanyang mga kababayan, ranggo doon sa PDP. And then later on, bago mag-eleksyon, mga kababayan, inendorso si Amy na hindi naman taga-PDP. Hindi nag-focus sa Duterte, mga kababayan. Espesyal talaga ang kanyang endorsement kay Amy. Dito sa Malaysia, nakikita natin ang dalawang babae na magbubuklog sa Pilipinas. Oh. Apparently, ikaw lang pala ang may gusto niyan, Binoy. Andiyan si Inday Sara Duterte at si Amy Marcos. Diyos ko. Oh. Kunwari pa si Amy, na nagulat. Si Sara, mga kababayan, walang paki. No reaction. Hoy Sara, wag kang magpabudol for the third time around, ha? Wag kang maniwala dyan kay Robin. Hindi alam ito ni Sara, mga kababayan daw eh. Yan ang totoong reconciliation. Reconciliation. Binigyan na ng second chance ang mga Marcos, mga kababayan, tapos third chance na naman. Reconciliation, hindi na yan reconciliation, kaululan na yan. Pangatlong Marcos, sigurado, mga kababayan, tatakbo yung presidente. E paano kung ipapa-impeach si VP Sara kung siya ang magiging vice president? Magtitiwala ka pa rin sa Marcos? Bahala ka. Robin Padilla. Sa 2028, campaign manager ako ni Inday Sara Duterte. Campaign manager. Ikampanya mo na lang ang sarili mo, Robin. Ewan lang natin na kung mananalo ka pa next year. Next election kung hindi ka didikit dyan sa mga Duterte. Ngayon, unit team ka na naman ng bago dyan kay Amy. Hindi alam ni Sara, mga kababayan eh. Yung pinagsasabi nito sa Robin Padilla. At si Amy Marcos. Nang tanungin si VP Sara tungkol Mapasubon niya si Sara. Dahil eto si Robin nagdeklara na. dito pagkatapos ng pagtitipon, sabi niya, Nagulat din ako sa Sara Amy ni Nagulat Meaning, hindi niya alam. Senator Robin at nung umakyat sa stage si Senator Amy at tinanong siya ni Robin, uy, ano ba yan? Kung ganyan, mas gusto namin na Bongo, Sara Bongo, o Sara Marcoleta, Sara Bato. Amy, senador na lang siya. Susuportahan namin siya. Huwag mong ipilit ang gusto mo, Robin. Tapos sabi ni Senator Robin, basta umuo ka na lang. Basta umuo ka na lang. May duda tayo dyan kay Binoy, mga kababayan. Katulad din yan kay Pacquiao siguro, mga kababayan. Balang araw, tatakbo din niyang presidente. Matutulad ka rin sa dinanas ni Manny Pacquiao, Robin Padilla. Tandaan mo yan. So, hindi ko alam kung anong nasa isip ni Senator Robin. Ano kayo nasa isip mo, Robin? sinusubukan pa namin kunin ang panig ni Senadora Marcos ukol dito. Handang Ano masasabi niyo dito, mga kababayan? Post your comments below.